Ngayon ay pag-usapan naman natin ang kinaroroonan ng mga anghel o ang espiritual na tahanan o dako na kung tawagin natin na langit o heaven sa English. Ano ang langit? Nasaan ang langit? Ano ang mayroon sa langit? Naririnig na natin sa mga pangangaral na may tatlong langit. Nakakatawa na minsan ay may bukambibig na ika-7 langit. Pero kaya may pananaw tungkol sa 3 langit at 7 langit dahil may batayan sa kasulatan ang 3 langit at maging ang 7 langit. Alam mo ba na mayroong 10 langit? Ang totoo ay may 10 langit talaga na sinasabi sa kasulatan. Hindi po ito ang 10 heavens na nababanggit sa The Book of Enoch. Iba po itong paksa natin. Ang ibig kong sabihin ay may 10 salitang Hebreo sa Hebrew Scriptures na isinalin o tumutukoy sa dako ng heaven o langit. Upang ganap nating maunawaan kung ano ang tinatawag na langit ay pinakamainam na tingnan ito sa orihinal na wika na walang iba kundi ang salitang Hebrew. Ang langit o heaven ay karaniwan o kadalasan tinatawag sa Hebrew sa pangkalahatan bilang shamayim. Ang shamayim ay nasa pangmaramihang anyo, o plural form, kaya mas tamang isalin ito bilang kalangitan o heavens. Ang shamayim ay nangangahulugang kaitaasan o mataas na dako. Sa literal at practical na gamit, ay maaaring sabihin na ang tuktok ng isang napakataas na bundok ay langit. Iyon din ang dahilan kung bakit mahilig gumawa ng matataas na bagay, gaya ng Tore ng Babel. Ang mga tao sa paniniwalang ito ay nasa langit o malapit sa langit. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga sinaunang tao ay nakaugalian magtayo ng altar o temple sa matataas na dako at kahit na ng mga obelisks. May mga nagsasabi na ang shamayim daw ay pinagsamang dalawang salita na sha at mayim. Ang sha ay mula sa Hebrew word na esh na ang ibig sabihin ay fire, at ang mayim naman ay water. Ang tubig ay tungkol sa water vapor at ulap na nasa himpapawid at kalangitan. Ang apoy ay tungkol sa mga bantala sa kalawakan. Para lang alam ninyo, ang English word na heaven ay nagmula sa salitang Middle English na heaven na ang kahulugan ay himpapawid o sky o kaitaasan. Ito ay nagmula naman sa Old English na heaven na ang ibig sabihin lang naman ay visible sky, pero bandang huli ay binigyang kahulugan ng mga Christians bilang home of the gods. Ito ay nagmula sa Proto-German na hibon na pinagtatalunan ang kahulugan. May nagsasabi na ang kahulugan nito ay covering o to cover. May nagsasabi na ang kahulugan ay sharp gaya ng sa sharp stone o mountain peak. May nagsasabi na vault. May nagsasabi na clouds. May nagsasabi na firmament. Mas mabuti pa ang salita natin na langit na nagmula sa Proto-Malayo-Polynesia, Austronesia, at Sanskrit na ang kahulugan ay himpapawid. Kaya mas mainam pa ay bumalik na lang tayo sa Hebrew word at yon ang gamitin. Pero ang pinakamahalaga natin na malaman at maintindihan, na ang salitang shamayim ay tumutukoy sa kaitaasan. Dumako tayo ngayon sa mga uri ng kalangitan ayon sa kasulatan. Sa Deuteronomy 10:14 ay may sinasabi na 2 uri ng langit. Ang heavens o shamayim at ang heaven of the heavens o shami ha-shamayim. Si Apostol Shaul ay may sinasabing 3 langit o third heaven sa 2 Corinthians 12, verse 2. Ang totoo ay 3 din naman talaga ang uri ng langit na binabanggit sa Deuteronomy 10:14 dahil kasama na ang earth na kinaroroonan ng unang kalangitan. Ayon sa Hebraic idioms ang expression na heaven and earth ay nangangahulugan na buong sansinukob o universe. Malinaw na may 3 langit o third heaven ayon kay Shaul. Walang nabanggit tungkol sa 4 o mahigit pa, subalit malinaw na may una at 2 na mga kalangitan dahil may 3 na nabanggit. Ang unang langit ay ang himpapawid o sky na kinarunan ng mga ulap at hangin. Ito ay bahagi pa rin ng earth na kung tawagin ay atmosphere. Ito ay nakikita o visible. Ang 2 langit ay ang kalawakan o outer space na kinaroroonan ng buwan, araw at mga bituin. Ito ay nakikita o visible pa rin.
Ang ikatlong langit ay ang kalangitan na tahanan o habitation ng mga espiritu at kinaroroonan ng trono ni El Elyon. Ito ay hindi nakikita o invisible. Ayon sa Genesis, ay ang langit ay nililiparan ng mga ibon. Ayon sa Psalm ay ito ang nababalutan ng mga ulap at pinagmumulan ng ulan. Ito ang unang langit. Sa kabila pa nito, mas mataas pa sa ibabaw nito, ay ang ikalawang langit. Hindi ito pinangalanan sa Bible na ikalawang langit pero dahil may ikatlong langit kaya malinaw na may pangalawang langit. Ayon sa Isaiah ay ito ang kinaroroonan ng mga stars, constellations, sun, and moon. Ito ang tinatawag natin ngayon na outer space. Nabanggit naman ni Apostle Shaul ang ikatlong langit ayon sa 2 Corinthians. Ibig sabihin ay higit pa ito sa outer space dahil wala namang ganung lugar sa outer space. Ito ang kinaroroonan ng trono ng Elohim sa kalangitan na nababanggit sa Revelations dahil hindi naman pwede na nasa kalawakan lang siya kasama ng mga bituin. Kaya lang ay may nababanggit sa Ephesians na may mga evil spiritual forces na nasa kalangitan. Maaari ba nakasama ng Elohim ang mga evil spirits sa kanyang trono sa third heaven? Hindi maaari yun at hindi dapat. Kaya malinaw na ang third heaven ay ang spiritual dimension. At ito ay nahahati sa iba't ibang levels. May lugar sa third heaven o spiritual dimension na kinaroroonan ng mga masasamang espiritu. Malinaw na ang langit ay may mga levels pala. Papaano natin nasasabi ang mga bagay na ito? Ano ang batayan? Ano ang katibayan? Ang 10 salitang Hebrew tungkol sa langit ang magbibigay paliwanag sa atin. Ito ay ang mga sumusunod, ang Shikakam, Shahak, Galgal, Mokhan, Vilan, Rakia, Arabot, Maon, Zebel, at Marom. Ito naman ang kanilang kinalalagyan sa kalangitan. Ang unang langit ay binubuo ng Shikakam, Shahak, Galgal, at Mokhan. Ang Shikakam ay ang atmosphere. Ang Shahak ang himpapawid. Ang Galgal ay parang mga gulong ng hangin o buhawi. Ang Mokhan ay ang kinaroroonan ng mga yelo, ulan, buhawi, at bagyo. Kaya malinaw na ang unang langit ay ang atmosphere at bahagi pa ng Earth. Ang pangalawang langit ay binubuo ng Vilan at Rakia. Ang Vilan ay ang buong universe. At ang Rakia ang outer space o kalawakan. Ang pangatlong langit ay binubuo ng Araboth, Maon, Zebel, at Marom. Ang Araboth ay bahagi nito. Ang Maon ang tahanan sa kalangitan. Ang Zebel ang kinaroroonan ng kabanalan at kaluwalhatian. At ang Marom ang espiritual na dako ng kaitaasan. Dahil ito ay spiritual dimension kaya hindi ito nakikita ng mata o invisible. Pero kahit sa physical dimension ay maipapaliwanag ito kung bakit ito ay invisible. Una, dahil ito ay nasa kabila at higit pa sa observable universe o ang known-visible universe na nakikita ng mata ng tao at naabot ng telescope. Ang hindi na kaya tingnan sa telescope ay hindi talaga makikita kahit na physical pa man kung sobrang layo na dahil hindi na ito maabot ng paningin. Pangalawa, ang light o liwanag ay naglalakbay sa kalawakan sa bilis ng 186,000 miles per second o 300,000 kilometers per second. Kahit na may spaceship na kasing bilis ng liwanag ay aabutin pa rin ng 100,000 years bago marating ang magkabilang dulo ng ating Milky Way galaxy. Ano pa kaya ang buong universe? Sa sobrang layo ay napakatagal na panahon bago makarating sa atin ang liwanag. Pangatlo, ang liwanag ay may limitasyon din. Habang naglalakbay ito palayo sa kanyang pinagmulan ay bumubuka ito at kumakalat ang liwanag nito kaya hindi na makita. Parang flashlight lang. Ang liwanag ng flashlight ay bumubuka habang lumalayo kaya mapapansin ninyo na tila may limitasyon ang flashlight kung hanggang saan lang. Pero hindi ito tumigil sa kanyang paglalakbay kaya lang ay hindi na natin makita dahil nakakalat na ito kung saan man nagpunta. Ang kalakhan ng outer space ay puro kadiliman kung titingnan. Hindi dahil sa madilim ito, kundi dahil sobrang layo na ng liwanag sa paligid nito para makita pa ng ating mga mata. Kaya kahit na ang third heaven ay nasa outer space lang o outer universe ay hindi talaga natin makikita dahil sa sobrang layo. Ito ang sinasabi sa Biblia na ang Elohim ay tumatahan sa hindi maabot ng liwanag.
Baka isipin ninyo na imahinasyon lamang namin ito kaya tingnan po natin ang scriptural basis at textual evidence ng mga nabanggit. Umpisahan po natin sa Shamayim. Sinasabi dito na nilikha ng Elohim ang kalangitan at ang kalupaan. Ibig sabihin nito ay ang buong universe. Ang isang bagay na dapat nating maunawaan ay ang katotohanang ang earth ay bahagi ng heavens dahil kasama ito sa universe. May pahiwatig ang Genesis chapter 7, verses 11 to 12 tungkol sa unang langit. The windows of heaven were opened, and the rain was upon the earth 40 days and 40 nights. Ito ay tumutukoy sa atmosphere o himpapawid dahil doon galing ang ulan. Sinasabi sa Psalm 147:8 na binabalutan niya ang kalangitan ng call upon o clouds. Ito ang dahilan kung bakit ang mga imahinasyon ng tao tungkol sa langit ay puno ng mga ulap pero ang totoo ay himpapawid lamang ang tinutukoy dito. Ipinapahiwatig naman sa Genesis 1:14-17, ang ikalawang langit. Ito ay tumutukoy sa outer space. Ipinahiwatig naman sa 2 Corinthians 12:2 ang ikatlong langit. Ngayon naman ay isa-isahin natin ang 10 Hebrew words na ito. Sinasabi sa Psalm 78 verses 23-4 na inutusan niya ang call upon o shikakam sa itaas na buksan ng mga pintuan ng langit upang magpaulan ng mana na makakain. Ito ay bahagi pa din ng atmosphere dahil ito ay physical matters. Ito ay halos pareho ng naunang nabanggit pero ito naman ay isinalin bilang sky o himpapawid sa Deuteronomio Kapitulo 33 versikulo 26, sa Job Kapitulo 37 versikulo 18, at Awit Kapitulo 18 versikulo 11, at clouds o call upon naman sa Job Kapitulo 35 versikulo 5 at Awit Kapitulo 68 versikulo 34 sa paglalarawan ng kalangitan. Ang Galgal naman, ay isinalin bilang heaven sa Awit Kapitulo 77 versikulo 18, pero ang literal na kahulugan nito ay wheel o gulong, na ang tinutukoy ay ang whirlwind o buhawi. Sa unang hari Kapitulo 8 versikulo 39 ay ganito ang pagkakasalin sa ibang translation, here in heaven, the habitation of your dwelling. Ang habitation dyan ay makhan sa Hebrew. Ang salitang villain ay matatagpuan sa Talmud pero ang katumbas nito sa kasulatan ay ang salitang dak na matatagpuan sa Isaias Kapitulo 40 versikulo 22. Ito ay kultina ang literal na kahulugan pero ang inilalarawan nito ay ang buong sansinukob o universe. Ang Rakia ay matatagpuan sa Genesis Kapitulo 1 versikulo 6. Ito ang bahagi ng langit na nakikita dahil ito ang kinaroroonan ng mga bituin, buwan at araw kasama na ang iba pang bagay sa kalawakan. Ang Araboth ay may literal na kahulugan bilang desyerto, pero ito ay isinalin na heavens sa mga unang English translations. Langit naman ang translation sa Tagalog ng Awit Kapitulo 68 versikulo 4, magsiyawit sa Elohim. Kayo'y magsiyawit ng kapurihan sa kanyang pangalan, ipaghanda ninyo ng maluwang na lansangan siya na nangangabayo sa mga kalangitan o Araboth, ang kanyang pangalan ay Ya, at manggagalit kayo sa harap niya. Bagamat ang Araba or Araboth ay isang desyerto pero sa pagkakagamit dito ay tumutukoy ito sa kalangitan kaya nga sa ibang salin ay clouds naman ang ginamit, riding through the clouds. Ang maon ay bahagi ng langit pa rin dahil ito ay mula sa durungawan ng langit, gaya ng nakasaad sa Deuteronomio Kapitulo 26 versikulo 15, tumungo ka mula sa iyong banal na tahanan o maon, mula sa langit, at pagpalain mo ang iyong bayang Israel, at ang lupa na iyong ibinigay sa amin, gaya ng iyong isinumpa sa aming mga magulang, na isang lupang binubukalan ng gatas at pulot. Ito ang tahanan ng kabonalan at kaluwalhatian ni Yael Elyon gaya ng sinasabi sa Isaias Kapitulo 63 versikulo 15, tumungo ka mula sa langit, at tumingin ka, mula sa tahanan o zebel ng iyong kabanalan at ng iyong kaluwalhatian. Iba po ito sa zebel na pinaghaharian ni Baal kaya tinawag siya na Baal Zebul na ang ibig sabihin ay Lord of Zebel. Ang zebel na tinutukoy doon ay general term para sa heavenly dwelling.
May bahagi ng spiritual realm kung saan ay hinahayaan doon maging ang mga masamang espiritu. Pero itong paksa naman natin ay specific na lugar sa kalangitan na tinatawag na Zebel. Magkaiba po sila. Ang pinakamataas na dako ng kalangitan at ang kinaroroonan ng Elyon ay ang Marom. Ito ay matatagpuan sa maraming bahagi ng Psalms. Ito ang espiritual na dako. Ito ang kaitaasan. Paano natin nasabi na langit ito? Narito ang isang patunay sa Awit Kapitulo 102 versikulo 19. Sapagkat siya'y tumungo mula sa kaitaasan o marom ng kanyang santuaryo, tumingin ang Panginoon sa lupa mula sa langit. Kaya ngayon, na nakita mo na, ang mga batayan sa kasulatan, ay masasabi mo na sa iyong sarili, na hindi sabi-sabi, o narinig mo lang sa mga ngaral ang tungkol sa langit, dahil ikaw mismo ang nakabasa nito direkta mula sa kasulatan. Hindi ito isang imahinasyon lang, hindi rin ito kagaya ng inaakala natin dati at ng karamihan tungkol sa langit. Malinaw na ang tatlong langit ay may basehan, at ang mga kalangitan ay may mga bahagi. 10 Hebrew words ang nagpatotoo na nasa Biblia ito. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.